Magandang araw kaibigan! Tuloy po kayo sa Felicidad's Channel. Sa mga kwento ng buhay at pag-ibig na hinalukay sa natatagong baul ni Felicidad. Pero bago po tayo magpatuloy, huwag niyo pong kalilimutan na i-like ang video, i-subscribe ang channel, at i-click ang notification bell para lagi kayong updated sa mga parating pa na upload. Nagulat si Ella nang madatnan sa bahay nila si MJ. Kasama niya itong nanghuhuli ng maratangtang sa dagat. Saka lang niya naalala na ilang araw na nga niya itong hindi nakakasabay sa pagpila kay Mang Tano para magbenta ng huli. "Oh, napasyal ka MJ." Pabagsak na umupo siya sa silyang kawayan sa tabi nito. Pagod na pagod ang pakiramdam niya. 4:00 na siya umahon. Pero wala pang kalahating sako ang huli niyang maratangtang. Talaga yatang inaalat na siya dahil ilang araw ng pulos ganoon lang kakaunti ang huli niya. "Kanina ka pa nga hinihintay ng kaibigan mo, Ella. Sabi ko nga, puntahan ka na lang kina Mang Tano." Sabi ng kanyang ina na sumilip mula sa kortinang nagsisilbing pinto ng kwarto ng mga ito. Nilingon niya si MJ. "Bakit nga hindi mo na lang ako pinuntahan kay Mang Tano?" "Hindi niya dapat marinig ang sasabihin ko sa iyo, Ella," sagot nito. Kumunot ang noo niya. Bigla siyang kinabahan. Ilang araw na niya itong hindi nakikita sa pilahan kina Mang Tano. Imposible namang hindi nito ibenta sa matanda ang mga huli nito dahil wala naman silang ibang pwedeng pagbagsakan ng mga huli nila. "Huwag mong sabihin na pinatulan mo na ang pagpapalipad hangin ng matandang hukluban na yon, MJ. Sasabunutan kita ng walang humpay." Maganda si MJ kaya nga panay ang pambobola rito ni Mang Tano. Kagaya niya, mahirap lang din ang pamilya nito. Pero sasabunutan talaga niya ito kung sasabihin nito ngayon na pinatulan nito ang alok na magandang buhay ng ganid na gurang. "MJ!" Impit na tili niya nang hindi agad ito sumagot. "Sasabunutan talaga kita. Kahit na magdildil tayo ng asin sa araw-araw, por Diyos, huwag mo namang sabihing pinatulan mo si Mang Tano. Dahil naman ang kagagahan yun." Bukod sa pangit at mabaho na ang matanda, may asawa na rin ito. "Gagi! Ano bang pinagsasabi mo riyan? Kahit na mamatay ako ng gutom, never kong papatulan ng offer ng walang hiyang matandang yon." Saka lang siya nakahinga ng maluwag. "Teka, ano ba yung sasabihin mo? Nakaka-tense ka naman. Sinadya mo pa talaga ako rito sa bahay namin." "Masyado ka namang nerbyosa." Natatawang sabi nito. "Aba, ikaw itong may pasekre-sekreto pang nalalaman. Sino naman ang hindi kakabahan sa'yo? Ano ba kasi ang sasabihin mo? Sabihin mo na't baka tumimbuwang na ako rito sa sobrang nerbiyos." "May nakilala kasi ako. Binata ba ang ombre na yan? Kapag nasiguro mong binata, pakasalan mo na agad, payag na ako maging maid of honor." Tinampal nito ang braso niya. "Kung ano-ano ang sinasabi mo eh." Tumaas ang isang kilay niya dahil namumula ang pisngi nito habang sinasabi iyon. Lalo siyang nagduda nang mapansin na kaayos ang buhok nito. "Hindi ba tungkol sa hombre ang sasabihin mo sa akin ngayon, MJ?" Nang iintrigang usisa niya. "Tungkol sa hombre. Pero hindi kagaya ng iniisip mo, Ella. Masyado kang malisyosa." Hindi pa rin nawala ang duda niya dahil nangingislap ang mga mata nito. Sigurado siyang may kakaiba sa hombre na pag-uusapan nila. Noon lang niya nakita si MJ na tila kinikilig. Kagaya niya, masyado rin itong engrossed sa pagtataguyod sa pamilya kaya wala itong panahon sa love life. "Napansin mo naman siguro na hindi na ako nagbebenta ng mga huli ko kay Mang Tano." "Ang totoo niyan, ngayon ko lang napansin, MJ." Pag-amin niya. "Lagi kasing kakaunti ang huli ko kaya problemado ako palagi. Pagkagaling kay Mang Tano, dumediretso agad ako sa palengke para may maiuwing pagkain dito. Hindi ko tuloy napansin na missing in action ka pala." "Sinubukan ko lang kasi yung offer ng kakilala ko. Pumunta ako rito para yayain ka rin."
Huwag mong sabihin may iba ka ng racket. Huwag mong sabihin nagbebenta ka na ng laman ngayon. Nahihindik na tanong niya. Gaga ka talaga, sagot nito. Pakinggan mo muna kasi ang sasabihin ko bago ka dumakdak. Kanina ka pa nagko-conclude. Mali naman lagi ang hirit mo. Sorry na. Ang bagal mo kasing magsalita. Ano ba kasi yun? May bago na akong binabagsakan ng mga huli ko, Ella. Mas okay ang binibigay niyang presyo sa mga huli ko. 250 sa bawat kilo ng maratangtang na mahuhuli natin ang presyohan. Kaya madaling kitain ng 1,000 sa isang araw kung makakarami ka ng huli. 1,000? Literal na parang nakita niya ang mukha ni Jose Falianes Escoda at ng mga kasama nito sa 1,000 peso bill. Oo, sinubukan ko nga muna kung okay siya talaga. Inalok nga niya ako na magtrabaho na lang para sa kanya. Tinanggap ko na ang alok ni Tony na pamahalaan ang pagbili ng mga maratangtang sa mga nanghuhuli rito sa lugar natin. Kaya nga ako nandito, Ella. Ikaw ang una kong aalokin na magbagsak sa amin. Dire-diretsong sabi nito. 250 para sa 1 kilo? Mabilis siyang nagkwenta. Kung kasama sa pagtitimbang ang shell ng maratangtang, madaling bunuin ang 1 kilo. Di hamak na mas malaki ang kikitain niya kapag ganoon nga ang presyohan. Oo, Ella. Ine-export ni Tony ang mga maratangtang kaya malaki ang ibabayad niya sa mga huli natin. Masyado naman daw talaga tayong binabarat ni Mang Tano dahil mahal naman pala talaga ang presyo ng maratangtang sa market. Napasimangot siya nang maalala ang matanda. Talaga namang ganid ang gurang na yun. Kaya nga kay Tony mo nalang ibagsak ang mga huli mo. Bibilhin niya sa mas mataas na presyo ang huli mo. Naku MJ, hindi mo na kailangan pang kumbinsihin ako. Go ako riyan sa bossing mo. Goodbye Mang Tano. Good decision niyang gagawin mo, Ella. Masayang sabi nito. Sa tabing dagat na lang tayo magkita bukas. Sisimula na bukas ni Tony ang plano niyang pamimili ng maratangtang. Wala pa siyang pwesto. Kaya sa tabing dagat na lang muna tayo. Teka muna, ilang taon na ba itong Tony na sinasabi mo? Hindi ko alam ang eksaktong edad niya, pero hindi pa naman siya matandang kagaya ni Mang Tano. Napansin niyang tila nag-blush na naman ito. Gwapo ba ang Tony na yon? Gwapo. Tila nahihiya namang sagot ni MJ. Bukas na lang, Ella. Iisa-isahin ko pa ang mga kasamahan natin para wag nang pumunta kay Mang Tano bukas. Napangiti na lang siya sa reaksyon nito. Hindi na niya ito pinigilan. Makikilala rin naman niya bukas ang Tony na sinasabi nito. Naiintriga talaga siya sa ombre. Grabe, MJ! Ang swerte mo talaga! Ang gwap na ng boss mo, ang yaman pa. Pag nagkataon, buhay doon niya ka sa piling niya. Shhh! Saway ni MJ kay Ella. Tumingon pa ito sa paligid. Lalo lang lumuwang ang pagkakangiti niya. Alam naman niyang malayo si Tony sa kanila kaya nga tinutokso niya ang kaibigan. Personal na ipinakilala sa kanya ni MJ ang lalaki. Impressed agad siya kay Tony. 30 lang siguro ang edad nito, pero halatang angat na angat ito sa buhay. May sarili itong fishing boat na naka-angkor sa bandang gitna ng dagat. Mahigit 2 linggo na mula noong magsimula itong bilhin ang mga huli nila. Natuklasan niyang malakihan pala ang operasyon ng negosyo nito dahil for export nga ang maratangtang na binibili nito sa mga taga-Silaki. Hulog ito ng langit sa kanilang mga taga roon dahil lumaki talaga ang kita nila sa araw-araw. Napansin niyang tila natulala si MJ sa pagkakatitig nito kay Tony. Huwag mong pakatitigan at baka matunaw na si Tony, MJ. Tudyo niya sa kaibigan. Tumigil ka nga sa sinasabi mo, Ella. Baka marinig ka ni Tony at isipin niyang kung ano-ano ay kinikwento ko sa'yo. Hayaan mo siyang mag-isip para matanggal ang piring sa mga mata niya at makita niya kung gaano ka kaganda at kung gaano ka kabaliw sa kanya. Kinurot siya nito sa braso para tumigil na siya.
Pero wala siyang balak na magpaawat. Masyado naman kasi itong halata sa damdamin nito para kay Tony, kaya nga araw-araw niya itong tinutokso sa boss nito. Bakit kasi hindi ka pa magpakita ng motibo sa bossing mo para magkaalaman na kung may feelings din siya sa'yo? Pero naba-vibes ko na pareho kayong may lihim na pagtatangi sa isa't isa. Ang lagkit niyong magtinginan eh. Pinaikot nito ang mga mata. Wala akong nararamdaman para kay Tony, Ella. Bakit pa kasi ayaw mong maniwala? Para naman kasing hindi kita kilala, MJ. Paano mo ako makukumbinsi na wala kang feeling sa amo mo? Inoobserbahan kita, baka akala mo may kasamang pagnanasa ang mga tingin mo kay Sir Tony. Ang dumi talaga ng isip mo. Malinaw lang ang mga mata ko at malakas lang akong humalata. Kaya kahit pa mag-deny ka ng mag-deny, hindi mo ako makukumbinsi na wala kang pagnanasa sa amo mo. Nakikita ko sa mga mata mo ang pruweba. Dapat pala pumipikit ako kapag kaharap kita? Nakaismid na sabi nito. Kahit pa nakapikit ka, hindi mo naman maitatago ang kislap sa mga mata mo. Ewan ko lang kung ako nga lang ang nakakahalata o alam na rin ni Tony ang feelings mo para sa kanya. Ano sinasabi mo, bruha? Ang sabi ko, halatang halata ka. Pero hindi kita masisisi kung magkagusto ka man kay Tony. Papalicious naman siya talaga eh. Mas magtataka pa siguro ako kung wala ka man lang maramdamang kahit na ano para sa kanya. Baka isipin ko na tomboy ka. Sinulyapan ulit nito si Tony na abala pa rin sa pakikipag-usap sa isang tauhan nito. Karirin mo na lang ang hombre, MJ. Siya ang prinsipeng magdadala sa iyo sa palasyo. Untag niya rito. Umiling ito. Hindi ako papansinin ni Tony, Ella. Ang layo ng agwat namin sa buhay. Siyempre, mas pipiliin niya yung kagaya niyang mayaman din. Aba, malay mo naman, MJ. Ang daming kwento tungkol sa mayaman at mahirap na nagkatuluyan. Baka isa ka sa maswerte na sa mga kwento lang nagkakatotoo ang mga ganoon. Pakli nito. Ikaw talaga? Wala kang kabilib-bilib sa love. Ang sabi nga ni Francisco Balagtas, pag-ibig, pag pumasok sa puso ni numan, hahamakin ang lahat, masunod ka lamang. Patulang sabi niya. Matagal nang patay si Francisco Balagtas. Hindi na siya aware sa maraming kwento na nagpapatunay na hindi laging nagwawagi ang pag-ibig. Bakit ba masyado kang nega? Sinisira mo naman ang faith ko sa love niyan eh. Bumuntong hininga ito. Hindi ko sinisira, Ella. Ayoko lang umasa sa wala. Mabuti na yung ganitong nega ako kaysa naman umasa ako na posible ngang maging kami. Tapos, mabobokya lang naman ako. Hihirit pa sana siya pero binara na agad siya nito. Huwag mo akong ibuyo, Ella. Kapag natuluyan ako kay Tony, ikaw ang sisisihin ko. Bakit ako? Ikaw lang naman kasi ang nagsusulsol sa akin na mabisa pa rin hanggang ngayon ang pag-ibig. Sagot nito. Totoo naman. Sinenyasan siya nitong manahimik na. Nakita niyang papalapit na pala sa kanila ang topic nila. Hindi pa ba kayo tapos dyan? Nakangiting tanong ni Tony. Tapos na. Sagot ni MJ. Tila natataranta ito, gayong simple lang naman ang tanong ni Tony. Nagkikwentuhan na lang kami ni Ella. Ano naman ang pinagkikwentuhan nyo? Rumipike na ang bibig niya bago pa siya mapigilan ni MJ. Pinagkikwentuhan namin yung tungkol sa kaibigan namin na nagkagusto sa isang mayamang lalaki. In love siya roon. Humihingi siya ng payo sa amin ni MJ kung itutuloy pa niya ang nararamdaman niya o kalilimutan na lang yung guy. Nag-aalangan kasi siya dahil ang layo ng agwat nila sa buhay. Langit yung lalaki, lupa naman daw siya. Sa palagay mo, Sir Tony, posible bang magkagusto ang isang mayamang kagaya mo sa babaeng nanghuhuli lang ng maratangtang? Pinandilatan siya ni MJ pero hindi niya ito pinansin. Kay Tony lang nakapako ang mga mata niya. Kinakabahan siya sa magiging sagot ng lalaki.
Personal niyang gustong malaman ang isasagot ng isang mayaman na kagaya nito. Bakit naman hindi? Tugon ni Tony. Siyempre, nahihiya kasi yung kaibigan namin. Mayaman nga kasi yung lalaki. As in, milyonaryo. Tapos, nanghuhuli lang ng maratangtang ang kaibigan namin ni MJ. Wala namang mayaman at mahirap sa love. Pantay-pantay lang ang lahat ng tao. Ibig mong sabihin, pwedeng ma-inlove din yung lalaki sa kaibigan namin? Oo naman. Kung mabait, responsible, masipag, at maalalahanin naman yung kaibigan nyo, bakit naman hindi mahuhulog ang loob sa kanya ng lalaki? As in, sa tingin mo, posibleng magkatuluyan sila? Oo naman. Nakangising bumaling siya kay MJ. Oh, narinig mo ang sinabi ni Sir Tony, MJ. Posible raw na ma-inlove ang isang mayamang lalaki sa isang babae kahit na mahirap lang siya. At sa pag-ibig, pantay-pantay raw ang lahat. Walang mayaman, walang mahirap. Naniniwala si Sir Tony sa sinabi ni Francisco Balagtas. Idiniin niya ang bawat salitang lumabas sa bibig niya. Gusto talaga niyang i-emphasize rito ang punto niya. Narinig ko ang kanyang sinabi. Lalong lumuwang ang pagkakangiti niya. Nabayaran mo na ba ang huli ni Ella, MJ? Tanong ni Tony. Opo. Pwede na nating ipadala kay Berto ang mga sea urchins para maipreserba na. Sige po. Sinanyasan nito ang tauhan na kunin na ang mga maratangtang na nabili ni MJ. Mauuna na rin ako sa inyo. Mamamalengke pa ako. Paalam niya sa mga ito. Ikaw na lang ang magsabi sa kaibigan natin ang tungkol sa opinyon ni Sir Tony, MJ. Oo na. Nanggigigil na sagot nito. Bye na muna, bukas na lang uli. Tinalikuran na niya ang mga ito. Alam niyang malaking istorbo na siya roon. Hindi na kasi maalis ang pagkakatingin ni Tony sa kaibigan niya. Para bang gusto na nitong masolo si MJ. Habang naglalakad siya palayo sa mga ito, hindi niya maiwasang mainggit sa kaibigan dahil dumating na ang Prince Charming nito. Kailan kaya darating ang para sa kanya? Abangan ang susunod na kabanata.